Alright, what's up mga kanoypi? Here's your boy, Forex Noypi. So, medyo nagpahinga lang ako ng isang linggo, no? Sobrang naging busy lang, but I've been focusing on the markets, and on today's video, pag-uusapan natin yung market recap, yung weekly macro recap ng dollar, gold, tsaka stocks kasi magkakakonect-connecta yan eh. Alam mo yun, yung parang alam mo ito yung isa sa mga linggong sobrang interesting sa market eh. Kasi kung titingnan mo lang yung charts, parang walang sense eh. 'Di ba? Nung kalagitnaan ng linggo, bumagsak yung dollar, 'di ba? Tapos lumipad ang gold, tapos umakyat ang stocks. Tapos pagdating ng Friday, biglang nagbago lahat, humina ang momentum ng gold, 'di ba? Nag-sell off ang stocks specific to Nasdaq, 'di ba? Ang dollar, bumalik ulit ang mga buyers, 'di ba? Kasi kung baguhan ka sa trading, malamang ang unang tanong mo ano bang balita ang lumabas? Pero ang mas magandang tanong dapat bakit nagbago ang isip ng market? Yun dapat. Kasi tandaan mo 'to Kanoy, hindi balita ang nagpapagalaw sa market, yung interpretation ng market sa balita ang nagpapagalaw dito, okey? So sa video na 'to, hindi lang natin i-re-recap ang nangyari, pag-uusapan din natin kung papaano nag-isip ang Wall Street nitong mga nakaraang linggo. Okay? Dahil kapag naintindihan mo 'yon, Kanoy P, mas madali mong maiintindihan ang galaw ng dollar, gold, tsaka ng stock market. Okay? So without further ado, intro muna tayo, brother. Sa mga kanoypi natin na hinahanap ako sa Facebook, makikita niyo ako by searching FX Noipy, at sa YouTube and TikTok by searching Forex Noipy. Alright, what's up mga kanoypi? Here's your boy Forex Noypi. The market got what it wanted. Balikan natin ang simula ng linggo mga kanoypi. Kasi lahat ng mata nakatutok yan. Well, bukod sa geopolitical war na alam naman na natin, na-discuss ko nung nakarang video ko nung isang linggo, lahat ng mata nakatutok sa isang economic report. Ano yon? Yung US CPI or yung Consumer Price Index. Yan. Sa madaling salita mga kanoypi, ito yung report na sumusukat kung gaano kabilis tumataas ang presyo ng mga bilihin. Okay? Lahat naman ng bilihan over time, tataas talaga yan eh. Hindi porket yung inflation mo ngayon 10%, ibig sabihin bukas 10% tataas yung presyo. Hindi ganoon. Ha? It's over time. It's the rate kung gaano kabilis yan tumataas. At bakit ba to importante? Ha? Kasi ito ang isa sa mga pinakabinabantayan ng Federal Reserve. Okay? Tandaan nyo, dalawa ang mandate ng Federal Reserve: employment statistics tsaka inflation. Okay? So sa pagkakataong ito, kapag mataas ang inflation, mas mataas ang chance na panatilihin nilang mataas ang interest rate. Okay? Kapag bumabagal naman ng inflation, nagkakaroon ng pag-asa ang market na baka mag-rate cut na ang Federal Reserve sa mga susunod na buwan. Okay? At ito mismo yung nangyari ha. Lumabas ang CPI. Mas mababa kaysa sa inaasahan, pero hindi dramatic yung pagbagsak niya. Mas mababa lang, pero sapat para sabihin ng market na mukhang gumagana na ang ginagawa ng Federal Reserve. Okay? Galing mo pala dyan Hindi ko alam At doon nagsimula ang unang malaking galaw. Alright, makikita natin, let's go to the dollar index. Okay. So, this is the daily chart. And this is when it happened, yung price na yan. Doon nagsimula yung malaking galaw eh. The dollar moved first, kung napansin mo yon ha. Halos, laging dollar ang unang nagre-react eh. Halos, pero hindi madalas. No? Pero, hindi palagi. Hindi gold ang una, hindi rin stocks. Dollar muna kadalasan. Okay? At may dahilan yon. Okay? Isipin mo na lang, Kanoy P.
kung isa kang malaking investor, just imagine na malaki kang investor at kumikita ka dahil mataas ang interest rates sa Amerika. Ano ang mangyayari kapag naniwala kang bababa na ang interest rates sa future? Di ba? Kung naniwala ka lang, syempre, hindi na ganun ka-attractive na humawak ka pa ng dolyar sa sarili mo, di ba? Kaya maraming institusyon ang nagbabawas ng dollar positions nila. Hindi dahil mahina ang Amerika, hindi dahil recession, kung hindi dahil nagbago yung expectations at sa financial markets, okay? Expectations ang unang pinipresyohan, ha? Hindi yung present, yung future, okay? Ngayon, anong sumunod na gumalaw? Punta tayo sa gold. And we're just gonna look at the spot price, right? Okay. Sumunod na gumalaw yung gold. Ngayon, kapag humina ang dollar, sino ang madalas na nakikinabang? Hindi palagi, madalas. Gold, syempre. Pero hindi dahil magic yun, ha? Hindi yun abracadabra. Simple lang yung dahilan. Gold is priced in US dollars. Kapag bumababa ang value ng dollar, mas mura itong bilhin ng ibang bansa. Okay? Mas maraming demand, mas tumataas ang presyo, pero may isa pang dahilan. Kapag naniniwala ang market na bababa ang interest rates, mas nagiging attractive ang gold. Okay? Bakit? Kasi ang gold, wala namang interest na binabayaran kapag mataas ang rates. Diba? So, parang may opportunity cost ang paghawak ng gold. Yun eh. Pero kapag inaasahan ng market na bababa ang rates, nawawala ang disadvantage na yon. Okay? Kaya kapag katapos ng CPI, sumipa ang gold. Yun yung nangyari dito. Diba? Maraming traders ang nagsasabing, ito na yata ang simula ng susunod na rally. Kaya pag titingnan nyo dyan sa taas, dito yun eh. I think that's right about this area. Yan. Diba? Sa puntong yun, parang lahat umayon sa plano. Mahina yung dollar, malakas yung gold, nag-positive din yung stocks. Parang textbook alam mo yun, parang daling basahin Pero doon nagsimula kasi Kanoypi, doon nagsimula yung gusto kong tawaging plot twist. Okay? Bakit? Kasi Wall Street changed the story. Okay? I'm not just talking about Wall Street itself. I'm talking about the hedge funds, the institutional money, the banks, smart money sa makatuwid. Okay? Kasi minsan iniisip natin, isang balita lang ang dahilan ng galaw ng market Hindi. Okay? Habang tumatagal ng linggo, may nagbago or may bagong bida. Hindi na inflation, hindi na CPI, mga Kanoypi. Ano na? Oil na at geopolitics. Okay, yan yung nangyari. Habang tumataas kasi yung tension sa Middle East, nagsimulang umakyat ang presyo ng langis. Let's just look at that for real quick here sa chat. Sa chart. Kita nyo yan? What are we looking at here? We're looking at a 22.37% increase on oil. Laki niyan. Ngayon, baka sabihin mo, ano bang connection ng oil sa stocks at gold? Abay, malaki. Kanoypi, ang laki. Kasi halos lahat ng industriya, umaasa sa langis Ano yon? Transportation, mga factories, yung mga shipping industries, airlines, construction, halos lahat Diba? Hindi naman lahat yan. Malayo pa tayo sa age na electronic lahat na umaasa tayo sa natural energy. Hindi. Kapag mahal ang oil, Kanoypi, mas mahal ang gastos ng negosyo. Tandaan mo yan. Yung pagbili-bili mo sa McDo, syempre may delivery cost yan Pag nagmahal ang cost, tataas din yan eventually. At kapag tumataas ang gastos, madalas, kanina pinapasa? Sa akin. Sa'yo din. Pinapasa din yun sa'yo.
Kasi ikaw yung nagbibigay ng pera sa consumer. Okay? At ano tawag doon? Yan yung inflation. Okay? Alam mo yung biglang naisip ng market, sandali lang, teka, paano kung bumalik ulit ang inflation? Oh my gosh. Okay, bumaba nga yung CPI pero umangat naman yung oil. Paano pag bumalik ang inflation? At kapag bumalik ang inflation, baka hindi pa pala mag-rate cut ang Federal Reserve. 'Di ba? Kaya ang narrative ng market biglang nagbago. Okay? So, bumalik ngayon tayo sa DXY kasi diyan tayo nagsisimula eh. Ayan. Sasabihin natin meron tayong nakikitang support dito. Kaya umangat yung market? No, absolutely not. That's not true. It reacted because the narrative changed. Yun. Kaya yung narrative ng market biglang nagbago eh. Hindi dahil may bagong economic report kundi dahil may bagong kwento na pinaniniwalaan ng investors. Okay? Ngayon, bumalik tayo sa isang correlation or pumunta lang tayo sa isang correlation sa stocks. Okay, punta tayo dito. We're in the Nasdaq. And for a while, it's been consolidating na. I'm looking at the daily chart. Pero kung titingnan nyo yan, it rallied really high and then it's consolidating now sitting at support level. Right? So, bakit nakita natin nung Thursday, Friday, bakit biglang bumagsak yan? Bakit biglang humina yung stocks? Kasi ito ang madalas na maling iniisip ng maraming traders eh. Kapag pulahan ng market or bumabagsak ang market, akala nila may masamang balita agad. Hindi ganun, hindi palagi. Okay? Minsan, nag-a-adjust lang ng expectations. At yun yung nangyari dito, Kanoypi. Yan yung nangyari dyan sa Nasdaq. Maraming investors yung nag-take profit ba? Diba? Tawag namin dyan, nag-lock ng profits. Okay? Lalo na sa AI stocks. Okay? Hindi dahil pangit ang negosyo nila, maganda earnings. Hindi dahil bumagsak yun, dahil hindi man totoo. Kundi dahil kapag tumataas ang uncertainty, mas nagiging maingat ang malalaking pondo. Okay, remember Kanoypi, institutional investors don't ask kung maganda ba kumpanya. They ask kung worth it pa ba ang risk sa presyo ngayon. Okay, magkaibang tanong yon ha. Okay, pero ang tanong talaga dyan dahil marami kayong favorite nyo talaga gold, balikan talaga natin yung gold Kanoypi. Okay, yan ang gold natin ha. Bakit hindi tuloy-tuloy ang gold? Bakit hindi ganun ang nangyari? Ito siguro ang pinaka nakakalitong part ngayong linggo Kasi normally, kapag may geopolitical tension, bakit hindi umangat ang gold? Diba? Geopolitical tension nga normally, ganun nangyari. Learning from the start nung Russia-Ukraine war. Diba? Pero ngayong linggo, may kalaban ang bullish story ng gold. Kaya hindi nagtuloy-tuloy yun. Kasi ang posibilidad na manatiling mataas ang interest rate, yun ang pinakakalaban. Kasi kapag naniniwala ang market na baka hindi pa mag-rate cut ng Fed, nawawala ang ilan sa momentum ng gold. Kaya kahit may geopolitical risk, hindi naging one way ang rally. Okay, yan ang pinaka magandang paalala. Dapat hindi mo siya titingnan na one-sided ka lang. Na porket geo may gera, may tensyong nag-rise na bigla magsushoot up ang gold. Hindi, you have to float the idea of inflation and interest rates. Okay? Ito ang pinakamagandang paalala na walang iisang dahilan kung bakit gumagalaw ang market. Palaging may iba't ibang puwersang nagtutulakan at trabaho natin bilang trader, alamin kung alin ang mas mabigat sa kasalukuyan. Okay? So, kung may isang bagay akong gustong iwan sa inyo mga Kanoypi ngayong linggo, ito yon.
Huwag kang ma-inlove sa isang narrative. Okay? Kasi ang market, walang loyalty yan. Hindi katulad yan ng jowa mo. Tingnan mo ha, nung Wednesday, ang kwento, inflation is cooling. Nung Friday, ang kwento naman, paano kung bumalik ang inflation dahil sa oil? Parehong market, parehong economy, pero iba ang mindset. Okay? At kapag nagbago ang mindset, nagbabago rin ang presyo. Kaya bilang trader, wag lang tayong tumingin sa candlesticks. Tanungin din natin lagi ang sarili natin, ano ba ang pinaniniwalaan ng market ngayon? Kasi kapag naiintindihan mo yung kwento na yon sa likod ng mga candlestick patterns na nakikita mo, mas magiging malinaw kung bakit gumagalaw ang presyo. Okay? At mas magiging disiplinado ka syempre sa pagtitrade. Okay? Yan lamang po mga kanoypi. Kung may natutunan kayo, nagustuhan nyo yung video na to, please show me some love. Tapos kung may gusto ko yung pag-usapan, huwag nyo akong i-direct message. I-comment down below nyo para medyo nakakatulong naman sa algorithm ng channel na to. No? Okay, yun lang po mga kanoypi. Maraming salamat sa panonood. See ya!